Isipin mo na lang, isang araw, gigising ka at malalaman mong ang tanging paraan para mailigtas, ang pamilya mo ay ang tumakbo habang buong bansa ay naghihintay na mapatay ka. Sa mundong kontrolado ng isang makapangyarihang media network, mong kahirapan ay ginawang normal, ang katotohanan ay kayang baguhin ng isang peking broadcast at ang kamatayan ay naging entertainment ng milyon-milyong tao. Dito nakilala natin si Ben Richards, isang ordinaryong ama na desperado lamang makabili ng gamot para sa kaniyang anak. Ngunit sa halip na makahanap ng simpleng trabaho, napasali siya sa pinakamapanganib na palabas sa mundo, The Running Man. Meron siyang 30 araw para mabuhay, $1 bilyong na premyo at dos-dose ng taong handang pumatay sa kaniya. Pero habang tumatagal ang laro, matutuklasan ni Ben na hindi lang pala siya tumatakbo para sa kaniyang buhay. Tumatakbo siya laban sa isang buong sistemang kayang kontrolin ang katotohanan. At ang mas nakakatakot, habang mas tumatagal siyang nabubuhay, mas maraming taong nagsisimulang maniwala sa kaniya. Ito ang kwento ng isang lalaking dapat sanang maging susunod, na biktima ng isang palabas pero sa halip, siya ang naging dahilan kung bakit nagsimulang bumagsak ang buong sistema. Narito ang The Running Man 2025. Sa isang hinaharap na kontrolado ng isang makapangyarihang media network, halos wala ng kalayaan ng mga ordinaryong tao. Ang lipunan ay puno ng kahirapan, kakulangan sa healthcare at kawalan ng pag-asa. Pero habang naghihirap ang mga mamamayan, abala naman ang network sa pagbibigay sa kanila ng mga palabas na puno ng karahasan, iskandalo at peking entertainment. At sa lahat ng palabas, walang makapapantay. Sa kasikatan ng The Running Man, isang game show kung saan ang mga taong desperado, sapra ay kailangang tumakas at mabuhay ng 30 araw habang hinahabol ng mga professional, hunters at maging ng ordinaryong mamamayan. Ang premyo? $1 bilyong. Pero kapalit nito ang buhay. Si Ben Richards ay isang ordinaryong manggagawa na nakatira sa mahirap na bahagi ng Co-op City. Hindi siya kriminal o mamamatay tao. Isa lamang siyang ama na gustong mabigyan ng maayos na buhay ang kaniyang pamilya. Ngunit dahil sa pagsali niya sa mga aktibidad ng unyon at paglaban sa mga mapagsamantalang sistema, na blacklist siya. Dahil dito, nawalan siya ng trabaho at halos wala ng mapagkakakitaan. Mas lalong lumala ang sitwasyon ng magkasakit. Ang kaniyang 2 taong gulang na anak na si Kathy, kailangan nito ng gamot pero kahit simpleng flu medicine ay hindi niya mabili. Wala nang ibang pagpipilian si Ben. Dahil desperado na siya, pumunta siya sa network upang subukang sumali sa isang game, show na hindi gaanong mapanganib. Ang gusto lang niya ay kumita ng sapat na pera para sa kaniyang pamilya. Pero hindi niya alam na ibang klase pala ang naghihintay sa kanya. Sa halip na isang ordinaryong game show, napili si Ben bilang isa sa 3 contestants ng The Running Man. Kasama niya sina Tim Jansky at Jenny Laughlin. Sa unang tingin tila napakaganda ng alok. Makakakuha sila ng malaking halaga ng pera at mayroon silang pagkakataong maging milyonaryo. Pero may isang napakahalagang kondisyon. Kailangan nilang mabuhay ng 30 araw habang hinahabol. Sila ng 5 hunters ng network. Hindi lamang professional killers ang kalaban nila. Maaari rin silang pagtaksila ng mga ordinaryong mamamayan kapalit ng pera o reward. Bibigyan ang bawat runner ng kaunting panimulang pera at 12 oras na head start. Kailangan din nilang mag-record ng kanilang sarili, araw-araw upang mapanood sila ng publiko. Kapag hindi sila nagpadala ng recording, mawawala ang kanilang kita pero magpapatuloy pa rin ang pangangaso sa kanila. Para kay Ben, hindi ito laro. Pero alam niyang kailangan niyang tanggapin. Dahil nangako ang executive producer na si Dan Killian na bibigyan ng ligtas na lugar ang kaniyang pamilya at advance payment para sa gamot ni Kathy. Kaya kahit alam niyang maaaring ikamatay niya ito, pumayag si Ben. Pagkatapos ng 12 oras nagsimula ang pangangaso. Gamit ang iba't ibang disguise, sinubukan ni Ben na makalayo sa network. Habang lumilipat siya ng lugar, unti-unti niyang napagtatanto kung gaano kalawak ang kontrol ng network. Hindi lamang sila may mga sundalo at surveillance system, meron silang media, at ang media ang kanilang pinakamakapangyarihang armas. Sa isang hotel, nagkunwari si Ben na ibang tao habang pinapanood niya ang live broadcast. Doon niya nakita ang brutal na sinapit ni Tim. Sa halip na tulungan, pinapanood lamang ng publiko ang pagpatay sa contestant na parang entertainment. Napagtanto ni Ben na hindi siya hinahabol para lamang manalo ang isang contestant. Ang tunay na layunin ng network ay gawing palabas ang kaniyang kamatayan. Habang tumatagal ang kaniyang pagtakas, lalo namang nagiging agresibo ang network. Sa Boston, natunto ng mga hunters at sundalo ang kinaroroonan ni Ben. Nagkaroon ng matinding habulan at pakbakan sa hotel. Sunod-sunod ang putok ng baril habang pilit na nakakatakas si Ben. Sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon ng napakalaking pagsabog na ikinamatay ng 8 sundalo.
Ngunit sa halip na ipakita ng network ang totoong nangyari, ginagamit nila ang insidente upang palabasing mapanganib at marahas si Ben. Sa puntong ito, nagsimula nang mawalan ng tiwala si Ben sa lahat. Hindi niya alam kung sino ang tunay na kaibigan at kung sino ang nagbabalak na ibenta siya sa network. Sa kaniyang pagtakas, nakilala ni Ben si Bradley Throckmorton, isang anti-network activist. Itinago siya ni Bradley sa kanilang tahanan at ipinaliwanag kung paano ginagamit ng network ang propaganda upang kontrolin ang publiko. Dito unang nakita ni Ben ang mas malaking katotohanan. Hindi lamang siya isang contestant. Ginagamit siya ng network bilang isang simbolo upang takutin ang mga tao. Sinubukan ni Ben na gumawa ng video kung saan sinabi niya ang totoong nangyayari. Inakala niyang kapag nakita ito ng publiko, malalaman nila ang katotohanan. Pero bago pa man ito makarating sa mga manonood, binago ng network ang footage. Gumawa sila ng deepfake video ni Ben na tila nagsasalita ng masasamang salita at nangiinsulto sa publiko. Dahil dito, lalong nagalit ang mga tao kay Ben. Kahit ang pamilya ni Bradley ay naniwala sa peking video. Dahil sa galit, pinalaya si Bradley ng sarili niyang ina. Dito nakita ni Ben kung gaano kalakas ang propaganda ng network. Kahit ang isang kasinungalingan ay nagmumukhang katotohanan kapag paulit-ulit, itong ipinapakita sa milyon-milyong tao. Ipinadala ni Bradley si Ben sa Derry, Maine, upang makipagkita kay Elton Parakis, isang kapwa-aktivista. Plano nilang dalhin si Ben sa isang underground bunker kung saan maaari siyang magtago hanggang matapos ang kaniyang 30 araw. Ngunit hindi magiging madali ang lahat. Nang subukan ni Ben na pigilan ang ina ni Elton na magsumbong sa mga autoridad, naging malinaw na hindi lahat ng tao ay kakampi nila. At si Elton mismo ay may matinding galit sa sistema. Ang kaniyang ama ay isang pulis na pinatay umano ng sarili nitong mga tiwaling kasamahan. Dahil dito nagpasya si Elton na lumaban. Gumamit siya ng mga booby trap laban sa mga humahabol sa kanila. Nagkaroon ng matinding habulan habang tumatakas sina Ben at Elton gamit ang isang buggy. Ngunit dumating si Evan McCone, ang misteryosong leader ng Hunters. At sa pagkakataong iyon, muling ipinakita ni McCone kung gaano siya kadelikado. Napatay niya si Elton. Habang tumatakas, bumangga naman si Ben sa isa pang hunter sa isang tulay at nahulog sa ilog. Sa kabila ng lahat ng ito, nakaligtas siya. Pero isa na lamang ang natitirang runner, si Ben Richards. Samantala, napatay din si Jenny. Dahil dito, si Ben na lamang ang natitirang contestant. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan ng network. Habang mas matagal na nakakaligtas si Ben, mas marami ang nagsisimulang kumampi sa kanya. Ang mga mahihirap, ang mga manggagawa, ang mga taong matagal nang inaapi. Unti-unti, ang dating contestant ng isang violent game show ay nagiging simbolo ng paglaban sa network. At ito ang bagay na pinakakinatatakutan ng mga namumuno. Habang patuloy na naglalakbay patungo sa Hilaga, hinanap ni Ben ang bunker na dapat sana niyang pagtaguan. Ngunit nang makarating siya roon, natuklasan niyang wala na ito. Tinabunan na pala ito ng isang malaking land development project. Maging ang mga lugar na dating ginagamit ng mga rebelde ay unti-unting binubura ng network. Habang hinahabol siya ng surveillance drones, wala nang ibang pagpipilian si Ben kundi mang-agaw ng sasakyan. Doon niya nakilala si Amelia Williams, isang mayamang babae. Kinuha ni Ben si Amelia bilang hostage upang makatakas. Ngunit habang magkasama sila, unti-unting napagtanto ni Amelia na may mali sa lahat ng ipinapakita ng network. Lalo siyang nagulat nang makita niya ang mga televised, deepfake videos na ginagamit pati ang sarili niyang mukha at pagkakakilanlan. Sa wakas nakita niya ang katotohanan. Hindi lamang si Ben ang niloloko ng network. Lahat sila ay biktima. Nagpasya si Amelia na tulungan si Ben. Nakarating sila sa isang airfield at nakakuha ng isang jet na maaari nilang gamitin upang tumakas patungong Canada. Pero hindi sila basta-basta makakatakas. Nandoon si McCone at habang nasa eroplano si Ben, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dan Killian. Nag-alok si Killian ng isang napakalaking deal. Kung papatayin ni Ben si McCone at ang natitirang hunters, maaari siyang maging bagong hunter ng network. At higit pa roon, bibigyan siya ng sarili niyang palabas. Pero hindi lang iyon. Upang manipulahin si Ben, ipinakita ni Killian ang footage na tila pinapatay ng network ang kaniyang asawa at anak. Sa paniniwalang pinatay ang kaniyang pamilya, tuluyang sumabog ang galit ni Ben. Isa-isa niyang hinarap ang mga hunters na nagkukunwaring bahagi ng flight crew at doon niya natuklasan ang tunay na pagkatao ni McCone. Hindi pala ordinaryong hunter si McCone. Isa rin siyang dating runner. Noong unang season ng The Running Man, muntik na siyang manalo. Ngunit nang malapit na siyang makamit ang kalayaan, inalok siya ng network ng isang deal. Pinili niyang mabuhay. Kapalit nito, kailangan niyang maging bahagi ng sistema. Kaya mula sa pagiging hunted contestant, naging hunter siya. Para kay Ben,
Isa itong babala kung ano ang maaaring mangyari sa kaniya kapag pinili niyang sumuko. Sa huli, hinarap niya si McCone at sa isang matinding laban, napatay ni Ben ang dating runner. Pagkatapos nito, pinababa ni Ben si Amelia gamit ang parachute kasama ang mga revolutionary pamphlet ni Elton. Samantala muling tumawag si Killian. Sa live television, inalok niya si Ben ng sariling programa. Ngunit sa halip na tanggapin ang alok, ginamit ni Ben ang pagkakataon upang magsalita sa milyon-milyong manonood. Sinabi niya ang katotohanan tungkol sa network at hinimok ang mga tao na huwag nang maniwala sa kanilang propaganda. Sa halip na siya ang manghuli, sinabi niyang kayo ang humabol sa kanila, ngunit mabilis na kumilos ang network. Inilipat nila ang direksyon ng eroplano patungo sa kanilang headquarters at gumawa ng isa na namang deepfake video. Sa peking footage, ipinakita si Ben na nagbabantang ibagsak ang eroplano sa gusali ng network. Dahil dito, inutusan ng network ang militar na barilin ang eroplano at bumagsak ito. Akala ng buong mundo patay na si Ben Richards, ngunit hindi iyon ang katapusan. Makalipas ang ilang panahon, naglabas si Bradley ng video na kumukwestiyon sa opisyal na kwento ng network. Na-recover nila ang black box ng eroplano. At sa recording nito, narinig ang totoong pag-uusap ni Ben at Killian. Walang deepfake, walang banta mula kay Ben. Sa wakas, may ebidensya na kayang sirain ang kasinungalingan ng network. At nagsimula ang isang malaking paghihimagsik. Ngunit ang pinakamalaking revelasyon ay hindi pa iyon. Buhay si Ben. Nakaligtas siya dahil may emergency auto-eject system ang eroplano. At ang mas magandang balita, hindi pala pinatay ni Killian ang kaniyang pamilya. Fake lamang ang footage na ipinakita niya kay Ben. Nang muling magkita si Ben, ang kaniyang asawa at anak, naging malinaw na ang lalaking minsang tumatakbo para lamang makabili ng gamot, ay naging simbolo na ngayon ng isang buong revolusyon. Nang magsimula ang bagong season ng The Running Man, muling nagharap ang mga kamera. Nandoon si Bobby Thompson, ang host ng palabas. Pero sa pagkakataong ito, ramdam niya ang pagbabago sa audience. Hindi na sila nanonood upang magsaya. Hindi na sila naniniwala sa palabas. Galit na sila. Dahil alam na nila ang katotohanan, hindi na kayang kontrolin ng network ang kanilang isip. Sa gitna ng kaguluhan, tuluyang umalis si Bobby at si Killian ang pumalit bilang host. Ngunit hindi na niya kayang kontrolin ang sitwasyon. Nagsimula ang isang malaking riot, at habang nagkakagulo ang mga tao, isang pamilyar na mukha ang lumitaw mula sa crowd. Si Ben Richards, ang lalaking ilang linggo nilang pinanood na tumatakbo para mabuhay ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tumatakbo. Siya na ang humahabol. Itinaas ni Ben ang kanyang baril at pinaputukan si Dan Killian. At sa pagtatapos ng lahat, ang dating larong ginawa upang gawing entertainment, ang paghihirap ng mga tao, ay naging mitsa ng pagbagsak ng mismong sistemang lumikha nito. Si Ben ay hindi na lamang isang runner, siya ang naging mukha ng revolusyon. Ang pinakamalaking aral ng The Running Man ay huwag nating hayaang kontrolin ng kasinungalingan ang ating pag-iisip at pagkatao. Sa pelikula, ginamit ng network ang media upang baluktutin ang katotohanan, gumawa ng mga peking video, at manipulahin ang opinyon ng mga tao. Ipinapakita nito na kapag paulit-ulit nating pinaniniwalaan ang isang kasinungalingan, maaari itong magmukhang katotohanan. Ipinakita rin ni Ben na ang isang ordinaryong tao ay maaaring maging matapang kapag meron siyang ipinaglalaban. Hindi siya lumaban dahil gusto niyang maging bayani. Lumaban siya dahil gusto niyang protektahan ang kaniyang pamilya at ipaglaban ang katotohanan. Sa bawat pagsubok, mas lalo niyang napatunayang hindi kailangang maging makapangyarihan para magkaroon ng lakas ng loob. Isa pang mahalagang aral ay hindi dapat ipagpalit ang prinsipyo kapalit ng pansamantalang seguridad o kayamanan. Maraming tao sa pelikula ang piniling sumunod sa network dahil sa pera at kapangyarihan. Ngunit ipinakita ni Ben na kahit $1 bilyong pa ang kapalit, walang halaga ang lahat ng iyon kung kailangan mong isuko ang iyong konsensya at kalayaan. At higit sa lahat, ipinapaalala ng pelikula na kapag nagsama-sama ang mga taong matagal nang inaapi, kayang hamunin ng katotohanan kahit ang pinakamakapangyarihang sistema. Maaaring takutin ng isang awtoridad ang isang tao, ngunit mahirap patahimikin ang isang buong sambayanan na natutong magtanong at kumilatis sa katotohanan. Sa huli, hindi pera ang tunay na naging gantimpala ni Ben. Ang yung tunay niyang panalo ay iyamang pagkakaroon ng lakas ng loob na tumayo para sa katotohanan kahit ang buong mundo ay pinipilit siyang manahimik. Dahil minsan, ang pinakamapanganib na kalaban ng isang mapaniil na sistema ay hindi isang sundalo o isang bayani, kundi isang ordinaryong taong tumangging maniwala sa kasinungalingan